Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Ito ang video na kinakat ko at isa ito sa mga importanteng makita ng ating mga kababayan para maintindihan kung anong ginagawa talaga nitong ating dating presidente na si Rodrigo Duterte. Dito natin masasabi na pinaglaruan niya talaga ang ang senador na si Risa Hontiveros. Ang lahat na pag-amin ni Duterte ay hindi makakasira sa kanya at hindi makadiscriminate sa kanya dahil alam niya ang batas at alam niya kung saan or kailan siya mapapahamak. Dito, pinaglaruan talaga niya si Senator Hontiveros dahil kanina pa nakikita niyo ba? Si Duterte biglang liko, biglang straight, biglang pero hindi kailanman umatras, biglang pakanan, biglang pakaliwa ang kanyang statement. Dito natin masusubukan, dito natin malalaman ang lahat ng mga sinasabi sa lahat ng mga reports na itong si President Duterte ay napakagaling na leader, mautak, hindi lang matalino, hindi lang mautak, kung hindi marunong talaga. At hindi basta-basta ang talent na ito, mga kaibigan. Di ba? Panoorin natin. Salamat kaayo, Mr. Chair. Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag. Ang gusto kasi ni President Duterte sa lahat ng itong ginagawa niya na pag-amin or yung pagsasabi niyang ako mayroon akong didis, ako ang put out niyan, ako ang nagsasabi, inako niya lahat, di ba? Na kung may problema ang mga pulis at nasa line naman ng duty at hindi krimen ang ginagawa, aakuhin niya. Dito binibitag ni President Duterte itong si Hontiveros. At ito namang si Hontiveros ay sakay na sakay. Itong si Hontiveros, tinatry niya na hulihin sa bibig itong si Duterte. At alam naman ni Duterte na hinuhuli siya ni Hontiveros sa kanyang bibig. At yun, doon pinaglaruan ni Duterte itong babaeng ito. Bakit ko nasabi na pinaglaruan? Bakit niya aaminin ang sa tingin na makakasira sa kanya? At itong si Hontiveros, linilista lahat. Pinarecord sa Senado. On the record, Mr. Your Honor. Diba? Ganun kaagad siya pag may nakuha siyang hindi yung parang maganda sa kanyang pandinig. Kinukuha niya, inilista niya. At ito naman si Duterte at pati tayo naman ay nag-alala, pero wag kayong mag-alala kasi alam niya ang ginagawa niya. Tingnan natin. Yung mga ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Di ba? Nilista niya lahat at kanyang ibabato mamaya. Nilista niya lahat ang mga sinasabi kanina ni Duterte at ibabato kay Duterte in the last minute of hearing. Tingnan. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin. Inipon niya talaga ang mga sinabi at mga inamin ni Duterte. Dito, Mr. Chair, yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para i-scale up
nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan Bombshell yun sa kanya. Pero bitag yun para kay Duterte. yan, police o non-police ba yan? Kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. Ah. Chair. Thank Tama you, ka talaga. Mr. Chair. Umamin na naman. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yan, wala yung sa Davao experience, Davao. Ako. Oh. Imbestigahan niya ako. Set a date Oh. Amo na naman. for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. Oh. Bistigan. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. Oh. At sabihin ko sa inyo kung Bakit ito ginagawa ni Duterte? At tayo naman na walang alam ay kinakabahan sa mga pinagsasabi niya. Tayo na nagmamahal sa kanya, kinakabahan sa pinagsasabi nito itong ating presidente. Ang akala natin na dahil sa katandaan niya ay baka mahulog siya sa bitag ni antivirus. Pero hindi pala. Dito pala, kahit matanda na siya, magaling pala siya maglaro talaga. Lalong-lalo na sa ganyang mga usapin, sa ganyang pag-uusap, yung mga hiring-hiring. Diyan sa magaling. Ang gusto niya, inaamin niya dahil gusto niyang malaman ng buong mundo na totoo. Akin, pumapatay ako ng tao, marami na. Bakit hindi pa ako kinasuhan? Bakit niya inamin? Para matakot ang mga tao sa kanya. At in fairness naman, itong si President Duterte, nang hindi pa siya nanalo ng presidente, mayor pa lang siya, ganon na siya. Ganyan na manalita, ganyan na ang kanyang pinagsasabi, papatay ako, nagwa-warning, hanggang naging presidente, ganon pa rin, walang pagbabago. Hanggang ngayon na hindi na presidente, ganon pa rin. Taliwas sa mga expectation ng iba na baka hindi na siya ganon kasi hindi na presidente. Pero nagkakamali tayo. Mas na ito ngayon. Mas grabe na ito ngayon, di ba? Di ba sabi niya pag nagkakataon, pag may pagkakataon na makabalik siya bilang presidente, dublihin pa niya ang mga ginagawa niya. Dublado yung nakaganon. Oh. wala akong taguin. Walang tinago. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Oh. Kasi gusto ko ang Davao. Ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo sir, alam ko. Panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor. Bakit ito ginagawa ni Duterte? Left and right ng hold up. Bakit ito ginagawa niya na walang cover? Ditso magsalita. Dahil alam niya na hindi siya mapapahamak. Abogado. Prosecutor. Anong ginagawa ng prosecutor? Yan ang nag-study bago ang kaso maging kaso. Kaya ang study na yan, alam na niya na kahit sabihin niya ang pag-amin na yan ay hindi siya makukulong, hindi siya makakasuhan. Di ba? Si Dilima naging secretary ng DOJ, naging human rights, hindi pa siya presidente. Nakulong ba? Nakasuhan ba? Wala. Dahil wala talagang walang magagawa ang mga naghahabol dito. Dahil walang masilip, walang katiting na ebidensya, puro hearsay lang ang kanilang bit-bit. Hearsay lang. Kaya hindi tatayo sa korte. Di ba ngayon hindi na siya presidente? Sino ang Secretary of Department of Justice?
di ba si Boying Remulla, edi kung itong si Remulla, kahit anong sasabihin natin, abogado rin ito kahit papaano. Kaya kahit galit itong gobyerno ngayon, gustong babagsakin si Duterte, kahit kanila ng kapangyarihan ngayon, wala silang magawa. Wala silang magawang kaso dito. Dahil alam din ni Remulla na wala talagang ebidensya at hindi pwedeng gawan ng kaso ito. Kuha ninyo? Wala, as in wala. Kaya kumpiyansa itong taong itong si Duterte na magsasabi ng kung anong-ano dyan sa Senate hearing. Kahit ilista pa yan ni Senator Ontiveros ang kanyang pinagsasabi. Yung sinasabi ng ano yon, yung mga shell bomb, kalimutan ko. Wala pa rin. Walang magawang kaso pa rin. Tingnan mo. Walang bahid ng pagsisisi itong si Duterte sa mga sinasabi niya. Walang hesitation. Hindi man lang umambyo, nagminor. Mas umaandar pa nga eh. Walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid. Nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad. Alam nyo guys, no? Share ko lang. Kasi wala man tayong masyadong ginagawa ngayon. Di ba? Share ko lang dito sa Davao. Noong panahon ni Duterte, I think mga 2002, 2003, mga ganong taon, pagkadayawan or may araw ng Davao, may parade. Alam nyo bang ang mga NPA ay iniimbitan yan kapag may mga okasyon sa Davao City? Yung parade, yung may mga banner, kasama ang NPA doon. May kasama sa parade yung parada sa kalsada. Pero walang baril. Walang mga, kasi kaibigan ni Duterte dati ang NPA. Iniimbita pa niya sa programa niyang gikan sa masa, para sa masa. Inimbitahan pa niya na bukas punta kayo dito, sali kayo sa parade. Ganon, napaka-peaceful ang Davao. Pero ewan ko kung anong nangyari ngayon na siguro yung nung pagka-presidente ni Duterte, di ba? Kasali naman yung NPA sa cabinet position ng kanyang administrasyon. Pero biglang nagkalabuan dahil parang trinidor itong ating Pangulo. Natatandaan nyo ba yung ambush? Buti na lang wala siya. Doon nagsisimula ang lamat. Yun lang. Share ko lang po. Dad natin. Yung mga top punso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan na ang taga Davao. Saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente. Go ahead, Mr. Chair. Squad. Mr. Chair. Salamat Go ahead, kaayo, Mr. Chair. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization? Ito na, gusto nang hulihin dito. Sa part nito, gusto nang hulihin si Duterte sa bibig. Pero napakabobo ito. Dapat, dati sinabi na ni Duterte na
na kung gusto ninyo ng ebidensya, huwag nyong kunin sa bibig ko. Diba tama naman? Huwag nyong kunin sa bibig ko ang ebidensya. Kailangan material. Na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko, ang death squad ko, ma'am, is, of course, it is organized. Kita nyo si Panilo, guys, mga kabirada. Nahalata na niya na nagsimula ng magbaliw-baliwan itong si Digong. Mga Oh. dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Kaya tingnan mo nga dyan si Atty. Panilo. Halata niyang nagsisimula na itong si Duterte, nagsimula na itong magloko dyan. Nagsimula na nga magbaliw-baliwan. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung pitong yun? Tingnan niyo si na Panilo. miyembro ng death squad? Fight crime. No sir, yung pangalan nung sabi nyo, pitong tao na nasa death squad nyo. Pinaglaruan na. Sinimula ng paglaruan itong si Ontiveros. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay sir, ano pong mga pangalan nila? Tingnan si Panilo. You know, when I was mayor, about 43, I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure nung pitong yon? Merong bang team leader? May Kita nyo mga kabirada, hindi na sumasagot ng matino si Duterte, di ba? Magbaliw-baliwan ito mamaya. dalawang tenyente, then may 4 pa na tao. Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo dito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, May reward po ba yung pitong iyon sa death? Hindi na alam kung bakit parang ano to? Bakit sino kayo? Bakit ako nandito? Squad nyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yung Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. O Yung dito sinabi tayo po ninyong ang death squad, pinag-usapan dito, may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No sir, pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. So, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung Nilito na ni Duterte si Ontiveros. 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga maraming gago na mayayaman sa Davao. Ano pong koneksyon ng mayayaman sa Davao? Gusto po. Hindi na kinunik-kunik ni ginulo-gulo na ang sagot ni sinadyang guluhin ni Duterte ang mga sagot niya. Hindi na makakonek si Ontiveros. Patay ng mga kriminal. Because Ibig they want their city to be safe. Nagbibigay sila, yung Because mayayaman, they want ng rewards sa business to death thrive. squad? Yes sir, bago po yan, sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi ma'am. Hindi na naman. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo sa totoo lang, Tingnan mo si Panilo. Alam niya na kalukuhan na itong ginagawa ni Duterte. mahabang istorya to. It's okay sir, maikli lang sana Pero po ang sagot. problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay na. Ayaw kung marami.
Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May Huwag mo rewards akong po ba sila? tanungin kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila? Yung mga miyembro ng Pinipilit death pa rin squad? yung rewards. No. Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung Walang police rewards. yan. Lalo Hindi ng ho. police. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Trabaho Paiba-iba po nila yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko Oh, tinatanong paiba-iba. yung mga pulis. Nahalata na. Nahalata ninyo yung tuberos, guys. Nahalata na. Iniiba-iba ang sagot. Yun, maglaro si Duterte. Ang bobo mo, madam. Hindi mo pa nahalata kanina pa. Simula pang ikaw ang magtatanong, lahat ng mga tinatanong mo, lahat ng pagkakataon na ikaw nagtatanong, pinaglaruan ka na. Ikaw naman itong ikaw naman tong wag na lang. Lista ka ng lista at hinahagpat mo ang lahat ng mga importanteng inamin ni Duterte para ibato mo sa kanya sa pagkakataon na may pagkakataon ka. Ngayon, pagkakataon mo na siguro, nakita mo nang malapit nang matapos ang hearing, binibira mo na ang lahat ng nakalap mong mga salita na lumabas kay Duterte. Sinabi na nga ni Duterte, kung gusto nyo ng ebidensya, huwag nyong kunin sa bibig ko. Oh. Diba? Ikaw yung pinaglaruan dyan ngayon. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So, libre lang yung May I remind the pagpatay. Senator, this is just an intervention. Yeah, I'm sorry. You have to I follow, apologize, you have to Mr. follow Chair. the Yes, order. Wala. submit, Mr. Walang Chair. nakuha siya. The time for Senator Estrada has expired. Senator Villanueva for just an interjection. Diba? Ang galing talaga ni Duterte. Hindi ko nakuha eh. Ngayon ko lang nakuha ito. Ngayon ko lang na halata na ganun pala ang plano niya. Mantakin mo, inaamin niya lahat-lahat. Tapos, pag na-interesado na itong, excited na itong taong ito, alam ko na excited na itong si Hontiveros dahil nakakalap niya na ang kanyang gustong ibato or ipagtanong niya. Kagaya yung inamin ni Duterte na may DDS. Hindi pa niya itinanong kaagad. Siguro, sabi niya sa sarili niya na, mamaya na ito. Mamaya na. Ngayon, pagdating na niya sa gusto niya na talagang dikdikin si Duterte ng gusto para mapapaamin niya ang DDS ay kanya talaga. Ngayon, nagbabaliw-baliwan na. Sabi ni Duterte, hindi ko alam bakit ako nandito. Hindi ko alam bakit ako nandito. Nako. Wala na naman. Zero balance. Walang nakuha si Senator Hontiveros. Ay, Ginoo ko. Okay, maraming salamat. Hanggang dito na lang tayo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. At paki-hit naman ng notification bell para magsama-sama pa tayo sa susunod na gagawin ko ang video. Maraming salamat at magandang araw.